Welcome back to Master Kalog, and don't forget to subscribe and click notification bell for more updates. Usapan po natin ngayon ay kahapon sinampahan kami ng Maharlika ng NBI sa kung ano-anong mga kaso dahil doon sa pulboronic video. Ang tanong, meron ba kaming krimen na ginawa? Walang unang-unang simula dyan sa ating diskurso ay ang pagpo-post ng video ng pulboronic video. Yan po ay kabahagi ng malayang pananalita. Bagamat hindi po yan mga salita, yung video mismo po ay kabahagi ng malayang pananalita. So meron pong presumption na lahat po ng kaso na isasampa na nanunupil sa malayang pananalita, yan po ang presumption ay labag sa ating saligang batas dahil yan ay labag sa ating Bill of Rights. O nga pala po, nandito ako sa downtown Eman. No? So nagkakape-kape, mag-ice cream at mag-grocery maya-maya. Pero anyway, ang kinasuhan nila sa akin ay incitement to sedition. Ano ba incitement to sedition? Well, meron pong mga pananalita at ang intensyon ay para yung mga nakakarinig ay gumawa ng acts of sedition. Ano ba yung acts of sedition na yan? Tatlo po yan. Unang-una, yung para magalit sa gobyerno. Pangalawa, yung para pigilan ang mga gawain ng gobyerno. At pangatlo, yung intensyon na magkaroon ng pagkakagulo sa lipunan. Ang nangyari doon sa pulboronic video, meron ba akong ginawa doon para magalit ang tao kahit kanino? Well, sa tingin ko hindi. Kasi hindi naman namin intensyon na galitin ng tao. Ang intensyon namin ay dapat, yan ay isang tanong. Yung pagpapakita ng video ay isang tanong. Ikaw ba, Mr. President, ikaw ba'y nasa tamang pag-iisip? Dahil kung hindi ka nasa tamang pag-iisip, paano ka makapagbibigay ng solusyon sa problema ng bayan? So in other words, yung aming pagpapakita ng video ay isang tanong. Nasa sapat ka bang pag-iisip para ikaw ay manungkulan? In fact, ito po ay ang tinatawag na covered by privilege. Bakit? Kasi siya po ay nanunungkulan sa gobyerno. At siya ay merong kapangyarihan bilang Commander-in-Chief para magdeklara ng gera, para magdeklara ng mga price controls, para mag-appoint. Pero kung ang pag-iisip mo ay hindi nasa tamang pag-iisip dahil ikaw ay nasa impluwensya ng droga, paano mo magagampan ang iyong mga katungkulan? Napakadami na pong kaso na sabi ng Korte Suprema, kung ito ay pagpupula sa taong gobyerno, dapat wag balat sibuyas. At ito ay hindi magiging krimen ng libel, lalong-lalo na kung ito ay may kinalaman sa kanyang katungkulan. Ang tanong, ang pagiging bangag ba may kinalaman niya sa pagiging presidente? Abay, syempre, dahil kung ikaw ay nasa posisyon ng presidente, pinakamataas na posisyon sa ating bayan, yung pinakamataas sa sangay ng gobyerno na nagpapatupad ng batas, unang-una, yung paggamit ng droga, yan po ay illegal. Yan po ay labag sa batas. So paano mo mapapatupad ang batas kung yan ay ikaw mismo ay lalabag? Pangalawa, yun nga po, yung kinakailangan nasa tamang pag-iisip, meron kang tamang judgment. So sa amin, hindi para magalit kay Presidente yung aming intention dyan. Kung hindi, kinakailangan sagutin ni Presidente. Ikaw ba ay lumalabag sa batas? Ikaw ba ay nasa tamang pag-iisip? Now, siyempre, yung dalawa pang klase ng sedition, yung pagpigil sa trabaho ng gobyerno, wala naman kaming ganung ginawa, no? Dahil ang gusto nga namin is mapatupad yung trabaho ng presidente na pinapatupad ang ating batas, kasama na yung ating mga batas laban sa paggamit ng droga, no? At hindi na siya mismo ang gagamit ng droga, no? Now, intention din ba namin magkagulo? Ay hindi po. Dahil ang intention namin talaga ay sitahin ang mga taong gobyerno at siguraduhin na sila ay nasa tamang pag-iisip para magawa ang kanilang trabaho. So ibig sabihin, dahil ito po ay isang tanong at sabihin na natin pagpupula sa kanyang kahinaan ng kanyang personalidad at ng kanyang pagkatao, sinisiguro namin na ang pinakamataas na posisyon sa ating bansa ay dapat nasa sapat na pag-iisip para gampanan ang kanyang trabaho. Kaya sa tingin ko, walang intent to commit sedition. Okay. Now, bukod pa dyan, yun na nga yun, sinabi ko, no? Ito po ay tinatawag na privilege communication. Bakit privilege? Kasi nga po, ito ay pula. Ito ay isang tanong sa taong gobyerno na dapat sagutin. Dahil talaga namang nakakaapekto ang pagiging addict sa katungkulan ng kahit sinong taong gobyerno, di ba po? Kung ang mga ordinary addict, hindi natin pinapapasok sa ordinaryong mga trabaho. For instance, kinakailangan ko magiging security guard. Ikaw ay magiging police. Dapat meron kang drug test. Hindi ka po pwedeng magmaneho Kapag positive sa drugs, magiging presidente pa. Tapos sasabihin nila, sedition daw yan.
Kalokohan naman yan. Now, dahil sinasabi na nga natin na constitutionally protected speech yan, anong dapat gawin ng gobyerno? Well, ang dapat na gawin ng gobyerno, tanungin ang presidente. Ikaw ba yan? Hanggang ngayon, di nga sumasagot ang presidente kung siya yung nasa video Pangalawa, nasa tama ka bang pag-iisip? O bakit hindi ka magpa-hair follicle test? Sinasabi nila na kami daw ang merong burden na patunayan na gumagamit siya. Hindi po. Kasi nga, nandyan yung video na yan, kinakailangan addressin ng presidente. Nagkaroon na po ng reversal of burden of evidence and burden of proof. Kinakailangan siya magsabi na peke yaang video na yan. Ano bang ginawa namin? Anong ginawa ko bago ko pinakita yung video na yan? Meron po kasing program sa internet mismo na makakapag-determine kung yan ay deepfake. So bago ko po ginamit yan, bagamat nakita ko na yan sa page ni Maharlika, ipinasok ko po yan sa program na yan. At matapos na ipinasok sa program, ang lumabas na conclusion ay hindi siya deepfake. In fact, pinakita ko po ito sa New York. Nag-step by step kami, in-enlarge ko yung projector at pinakita ko na ang labas doon sa computer program na yan ay it is not deep AI or it's not deepfake. So in other words, ako mismo po, even for purposes of libel, although hindi naman libel to dahil ang dapat magdemanda ng libel ay si Marcos Jr. mismo, kaya lang duwag, ayaw magdemanda ng libel. Alam mo, hinahamon ko siya, mag-file siya ng libel para magkita kami sa hukuman at nang mapilit ko siya mag-undergo ng hair follicle test. Kasi pag siya ay nagdemanda, meron din akong karapatan na kumalap ng ebidensya, no, para sa aking depensa, at ang ebidensya ko, yung katawan niya. Titignan natin kung may droga nga, may trace of droga sa kanyang katawan. So sana, Mr. President, huwag kang magtago sa saya ng mga NBI mo. Harapin mo, kami demanda mo, nang sa ganun, mapilitan ka namin magpa-hair follicle test. Dahil kahit anong panawagan namin, hindi mo naman pinakikinggan. So baka kinakailangan talaga, korte ang mag-order na ikaw ay mag-hair follicle test. Pero bukod pa dito sa computer program na ginamit ko na readily available sa internet, 2 beses po dumaan yan sa authentication. Yung una po, nang nalaman nung nag-authenticate kung sino yung nasa picture, ayaw magbigay ng certificate na walang AI, na hindi siya AI, na hindi siya tampered. Bakit? Kasi may kinalaman sa gobyerno yung kumpanyang yun. Okay? Government-owned and controlled corporation. So nung nalaman nila na presidente ng Pilipinas yan, bagamat dayuhang bansa yan, ayaw na nila magbigay ng certificate, bagamat sinabihan talaga nila si Maharlika na yan ay authentic at hindi fake. Anong ibig sabihin yon? Ibig sabihin yon, even si Maharlika, gumawa ng mga hakbang para masiguro na hindi siya deepfake. Dahil kapag hindi siya gumawa ng hakbang na ganyan at hindi siya nag-ingat, pwede siyang madali ng libel. Pero ito, kung a-apply natin yung New York Times versus Sullivan test, walang willful na pagsisinungaling, no? Dahil she went out of her way, unang-una, para gumamit ng program kung malaman na deepfake yan, at pangalawa, pumunta pa sa kumpanya na to make sure na authentic yan. Kaya lang, yung unang kumpanya, hindi nga nagbigay ng written report. Meron ngayon siyang hinanap na eksperto na taga LA mismo, taga Hollywood mismo. Alam naman natin ang Hollywood, ayan ang kapital ng film industry ng Amerika, at kapag pinag-uusapan ay mga video, siguro naman yung mga eksperto sa Hollywood ay pwede nating paniwalaan. At yan lang meron siyang report. Mahaba yung report, kung hindi ako nagkakamali, mga more or less 30 to 40 pages yan. At ang conclusion niya, hindi siya AI, hindi siya deepfake. Meron siyang 3 test na ginawa, at doon sa 3 test na yon, doon niya binasa yung conclusion niya na hindi siya tampered, na ang video ay authentic. Now, bakit kami natutuwa na nagsampa ng ganitong kaso? Kasi yung eksperto na yon, ayaw niyang isiwalat sa publiko yung finding niya unless merong kaso sa hukuman. Ibig sabihin, talagang kinailangan na magsampa ang NBI ng kaso laban sa aming dalawa ni Maharlika, o di naman kaya si Marcos Jr. mismo magsampa ng libel case sa amin para magamit namin yung authentication. Kasi nakasulat doon sa kontrata ni Maharlika, doon sa eksperto na yon, meron siyang non-disclosure agreement except kung gagamitin nga sa legal proceedings. Ngayong nandyan ang legal proceedings, lagot ka Marcos Jr.
Kaugnay sa mga impormasyon na inyong nalaman at sa mga issue na kaakibat nito, mahalaga ang inyong opinion at katwiran. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you for watching.